Naman si Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha. Sino si Aisha? No, isa sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya rin yung pinakamaraming naiulat na hadith. No? Imagine mo, no? Asawa siya ng Propeta Muhammad, hindi lang siya nag-focus sa gawaing bahay o bilang isang ina o isang asawa, bagkus nag-ano pa siya ng kaalaman, no? Nag-aaral siya, nananaliksik ng kaalaman. So si Aisha. Pagkatapos ay sinishare niya sa kanyang mga sahaba, kaya tinawag siyang Ummul Mu'minin, no? Isa siya sa mga, sabi ng mga ulama is faqih, maalam siya sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami siyang naiulat na hadith. Hanggang sasabi ng mga ulama, second siya sa kay Abu Hurairah sa pagdami ng hadith na naiulat si Aisha radhiyallahu anha. Sabi ni Aisha dito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Sino man ang gagawa ng bago sa itong relihiyon namin ngayon, sabi ng propeta, itong relihiyon natin ngayon, no, na wala na hindi kabilang dito, fa huwa raddun. Ito ay tatanggihan. No, sabi ng propeta, sino man ang gagawa ng mga gawain na hindi kabilang sa relihiyon, ibig sabihin yung Islam, no, ay tatanggihan. Ano ibig sabihin ng tatanggihan? No? Non-acceptable, hindi siya matatanggap. Ganun lang kaiksi yung hadith. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Sino man ang gumawa ng mga gawain na bago sa relihiyong Islam, relihiyon namin, ay tatanggihan. Rad. Parang non-counted ba, no? Hindi siya counted, no? Okay. Sa ibang pagpapahayag, sabi ng hadith rin, pareho rin ang kaulugan, magkaiba lang ng pagpapahayag. Man amila amalan laysa alayhi amruna, sino man ang gumawa ng mga gawain na wala sa aming relihiyon, fa huwa raddun, ay tatanggihan, hindi matatanggap. Kanina, sino ang gagawa ng bago? No? Sino ang gagawa ng ahdath? Hadith, pag sinabing hadith sa Arabic is bago. No? So, ibig sabihin, ang ano makukuha ng aral dito sa hadith na ito, mga bro? Salam. Ano makukuha sa hadith na ito, mga bro? No? Bawal ang pagdagdag sa relihiyong Islam. Ito yung kaibahan ng Islam, mga bro. No? Kaysa sa ikumpara mo sa ibang relihiyon. Ang similarity lang ng Islam ngayong panahon, although na napakaraming relihiyon ngayon, no, ay dalawang religion lang ang similarity ng Islam. Yung Hudyo at saka yung Kristyanismo. No? Bakit similarity itong tatlo na to? Ngayong panahon, Islam, saka yung Kristyanismo at saka yung Hudyo. Bakit may kasimilarity? Although meron din kaibahan. May kaibahan. Siyempre may kaibahan. No? Kasi isa lang yung root eh. Yung pinanggalingan. No? Yung pinanggalingan, isa lang, si Propeta Jesus alayhi salam tumatanggap ng revelasyon, no, sa Allah subhanahu wa ta'ala through kay Anghel Gabriel. Ang Jew naman na kiniklaim ng mga Hudyo ay kay Propeta Moses, which is si Propeta Moses naman tumatanggap rin ng religion sa Allah subhanahu wa ta'ala through kay Anghel Gabriel. Isa lang. Pero bakit naiba? Bakit nagkaiba-iba? No? Dahil sa mga sumusunod sa kanila. No? Yung sumusunod sa kay Propeta Moses, yung mga Jew sa panahon nila, hindi nila iningatan, hindi nila pinreserve ang relihiyon ni Propeta Moses. Hindi nila iningatan, dinagdagan nila, nabawasan. No? Ganun ang unang taon, unang panahon. Mga bro, no? So, si Propeta Jesus ganun din. No? Sa panahon lang niya, sa time niya, nung itinaas ng Allah sa langit, kasi tayo, as a pananampalataya kay Propeta Jesus, hindi siya namatay. No? Sabi ng Allah, barrafa'ahu Allahu ilay. Wa ma qataluhu wa ma syabahu. Sa suratul Nisa, sabi ng Allah, at sinasabi ng mga Hudyo na napatay nila, si Jesus na anak ni Maria, hindi nila ito napatay, hindi nila napako sa krus. Barrafa'ahu Allahu ilay. Bagkus itinaas ng Allah. Walakin syubbiha lahum. Gumawa ng Allah na kawangis siya, no? Kawangis, kapareho niya na tao, yun yung nahuli nila, yun yung napatay nila, yun yung naipako sa krus. Pero ang totoong Propeta Jesus, tinaas ng Allah sa kalangitan. Nasa langit siya. At nadaanan siya ni, sino? Si Propeta Muhammad SAW nung nag-Isra wal Mi'raj. Yung kwento na Isra wal Mi'raj, isang journey, paglalakbay na ibinigay ng Allah kay Propeta Muhammad na hindi ito nangyari sa mga naunang mga propeta. Yung Isra wal Mi'raj. Umakyat ang Propeta Muhammad sa unang stage ng kalangitan, second stage, third stage, tama sa ikapitong kalangitan, nandoon yung mga propeta. No? By stage, nakalimutan ko lang yung pagka-arrangement nila doon, may hadith doon. No? Si Propeta Adan alayhi salam, si Propeta Moises sa ikalimang antas. Si Propeta Jesus, nandun sila. Nagsalam pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat yun is namatay sila, no? Pero nandun pa rin yung, ayon sa ating mga ulama, nandun maring tinutukoy ng ating mga ulama, kaluluwa yung kanilang ruh lamang doon. Pero yung kanilang katawan nasa ilalim pa rin ng lupa. Except lang kay Propeta Jesus alayhi salam.
Si Propeta Jesus, kaluluwa at saka katawan kasi hindi siya namatay. No? Pinahintulutan ng Allah na mapunta sa langit, nandun siya. No? At matatapos rin yung kanyang buhay. Sabi sa hadith ng Propeta Muhammad, hindi magugunaw ang mundo hanggat hindi bababa si Jesus na anak na Maria dito sa lupa. Bababa. At tinatawag natin na second coming of Propeta Jesus alayhi salam, Isa alayhi salam, naniniwala tayo doon. No? Magkakaroon sila kasi meron kasing lalabas na fitna, parang tukso sa bandang huli yung si Dajjal. So parang yun yung mission niya na ibababa ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa lupa para labanan si Dajjal nagagawan ng mga iba't ibang tukso, iba't ibang panlilinlang sa mga tao. Kaya parang ang maging kagamitan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Jesus para tapusin o wakasin ang fitna ni Dajjal. At namagit yun sa Quran, mga bro. So, ito ang kaibahan ng Islam sa atin. Kaya ang religion ni Propeta Moises na inaangkin ng mga Hudyo, ang kanyang religion in Islam, no? Kasi actually ang mga ulama natin nagkakaiba-iba rin ng Jew. Sabi nila ang Jew, yung Hudyo, yung Jew na relihiyon, hindi naman daw relihiyon yan. Parang tawag sa pamilya. No? Salam. Tawag daw ito sa pamilya. Nagkaiba-iba sila. So, isa ito sa mga anak ni Jacob, si Jude o something, ganun. Kaya, tinawag yung mga tagasunod niya na Hudyo, Jew. Okay. Ganun din ang Christianity. Ang Christianity, yung tinatawag na Kristiyano, mga bro, hindi naman ito religion. Bagos hindi itinawag ni Propeta Jesus sa kanyang tagasunod, no? Ganun din ang mga disciples, hindi. No? Bago lang, after mga ilang years na, tinawag ayon sa history, si Haring Agripa sa Bible, sabi niya kay Pablo, at sa ibig mong yan ay gusto mo akong maging Kristiyano. No? Yung term na Kristiyano, sa kay Pablo dugumaling, kay King Agripa daw, sa Bible. Siya yung nagtawag sa mga tagasunod ni Propeta Jesus. Samantalang pinakatotoo ay mga Muslim sila lahat, mga bro. No? Mga Muslim sumasamba sa nag-iisang Diyos. Kaya nga, inaangkin ng mga Hudyo na si Propeta Abraham Hudyo. Sabi naman ng mga Kristiyano, si Propeta Abraham Kristiyano. So binagyan sila ng kasagutan ng Quran. Sabi ng Allah sa Quran sa Surah An-Nahl, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana Hanifan Muslima wa ma kana minal musyrikin." Si Abraham ay hindi siya Hudyo, hindi siya Kristiyano. No, walakin kana Hanifa. No, yung mga taong sumasamba sa nag-isang Diyos, sumasamba sa Allah nung unang panahon, ang tawag sa kanila is Hanafiya. Hanifa, Muslim siya. Alaikumussalam. No, Muslim si Propeta Abraham, no? Sabi ng Quran, sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kana walam yakun minal musyrikin." Hindi siya kabilang sa mga paganong mga tao noong unang panahon si Propeta Abraham alayhis salam. So, okay. Ito kaya tayo mga brother, ngayong panahon, tayo iniingatan natin na madagdagan ang Islam dahil mawala, no? Ayaw natin na mangyari ang mga nangyari sa mga relihiyon ni Propeta Moises na hindi iniingatan ng mga Hudyo na wala, no? Ayon nga sa history, nagpa-fasting sila, nag-aayuno sila. Hindi nga alam kung 30 days ba, 40 days, no? Tapos ngayon, meron yung tinatawag natin na mga kumbaga parang sumusunod kuno sa kanila kay Propeta Moises, nagpa-fasting rin sila. Pero naiba na, no? Nagpa-fasting sila na hindi na lang sila kumakain ng mga laman o yung mga laman kagaya ng Seventh-day Adventist, diba? Nagpa-fasting sila pero pwede rin namang tubig, pwede ring juice, pero wag lang yung mga laman. Yung mga karne, yung mga manok, ganun. So, maaring ang fasting nila noong unang panahon, kagaya rin ng fasting natin. Pero maaring iniba, na bago. So, yun yung iniingatan natin. Ganun din sa Kristyanismo, mga brother. No, kaya sa Islam, bakit pinaiingatan natin ng mga ulama ang mga bagay na hindi kabilang sa Islam? Although na mapapansin mo, parang halos kapareho rin. Ano yung mga tinatawag natin na hinatulan ng mga ulama na consider na bid'ah? Tawag nila is innovation sa English, no? Yung mga bagay na pagbabago sa ating relihiyon. Although na patri ng relihiyon, pero ipinagbawal ng Islam yun. Tinatawag na Arabic na bid'ah. Kasi ito yung dalil natin. Ito yung prueba natin, itong hadith na to, na sinabi ng Propeta Muhammad na sino man ang magdagdag sa Islam, hindi tatanggapin. No? Kaya halimbawa, yung pagpapakain mo ng walang limit, walang problema, hindi pinagbawal ng Islam yun. Bagkus napakaganda. No? Sabi ng Propeta Muhammad, tuta'imut ta'am, magpakain kayo sa mga tao, wa afshus salam, ipalaganap niyo ang salam. Yung sa hadith, sallu bil-laili wan nasu niyamun, magsala kayo sa gabi na ang mga tao ay natutulog, tadkhulul jannata bisalam, makakapasok kayo sa paraiso ng mapayapa. So, napakaganda ng pagpapakain. Pero, kapag nilimitan mo o nilagyan mo ng time yung pagpapakain mo, every birthday mo lang, kapanganakan mo lang, pagdating ng araw ng birthday mo, magpapakain ka, so mahuhulog siya sa bid'ah.
mahuhulog siya sa bid'ah. Kasi hindi kautusan ng Islam yan eh. Nakuha niyo mga bro? Oh, yung mga bagay na wala sa Islam, although na mabuti, basta lagyan mo siya ng time, ito gawin ko lang ito sa ganitong araw, so mahuhulog siya sa bid'ah. Pwede mong gawin ang lahat ng uri ng ibada, walang specific, no? Basta walang specific na ano, so walang problema. As long as may dalil, so doon ka sa dalil na yun. Pero yung walang dalil na batayan na gagawin mo tuwing ganito lang na araw, so mahuhulog siya tinatawag na bid'ah. Kaya yun yung iniingatan natin dito. Kagaya ng pag-celebrate sa mga ganyan, no? Lalo na yung mga celebration na may connection pa sa ibang relihiyon, no? O hindi mo alam kung ano yung pinanggalingan nun. Halimbawa, kagaya ng celebration ng Valentine's Day. Valentine's Day, saan galing yan? No? So maraming naiulat na ito ay galing daw sa isang hari, siya yung nag-utos, ganito. Maraming istorya na may kaakibat sa relihiyon, kaya bawal sa Islam yung ganun, no? December 25, yung Christmas natin, bakit bawal sa Islam yung pagka-Christmas? No, kasi may kaakibat sa relihiyon yun. No? Kasi pag una-una pag sinabi mong Christmas, tinanggap mo yun, parang naniniwala ka na si Propeta Jesus ay anak ng Allah, anak ng Diyos. A'udhu billah, subhanallah. No? So yun, pumapasok ka sa malaking kasalanan. Shirk, ang tawag doon, shirk. No? Pag nanampalataya ka na ang Allah, mayroon siyang anak o may ka-share siya sa meron siyang, so, no? Yung sura na nimemorize natin, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo ang Allah ay nag-iisa, siya ang samad, hindi siya nagkaanak, hindi siya pinanganak, wala siyang kahalintulad. So, napakalinaw yung mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pwedeng gawin ng isang tao. Kaya nakuha niyo mga bro, no? Kaya itong hadith na ito na pinaliwanag natin, isa ito sa pinaka batayan sa Islam. Napakahalaga ito na kinakailangan sa isang Muslim na malaman niya at i-implement niya ito. Kaya anong makukuha ang haral dito sa hadith na ito mga bro? No? Bawal ang pagdagdag sa Islam. Pinagbawalan tayong dagdagan ng Islam, ang mga bagay na wala sa katuruan sa Islam, pinagbawalan rin tayong bawasan ito. Pinagbawalan rin itong bawasan ito. Ganon din ng mga kaya alam niyo mga bro, nung time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung mamatay na siya, unti-unti pumapasok ang fitna, yung tukso ba? No, kasi may mga Arabo noon na nag-Muslim sila pero hindi nila nakita ang Propeta Muhammad. Malalayo sila sa part ng Bahrain. Nung mamatay ang Propeta Muhammad, naging lumamig sila kumbaga, no? Inalis nila yung zakat, hindi na sila nagbibigay ng zakat. No? So, nung malaman ni Abu Bakar Siddiq, siya yung khalifa, siya yung parang nagkasundo ang mga sahaba na siya yung mamuno. Nung malaman ni Abu Bakar Siddiq yun, nagbigay siya ng babala doon. Pag hindi kayo magzakat, no, didigmain namin kayo. Kaya nagkaroon ng digmaan sa time na yun. Maraming namatay na mga Arabo noon, pati yung mga sahaba na damay sila. No? Dahil may mga Arabo sa part na yun na gusto na nilang iiwan ng zakat. Samantalang zakat is considered sa 5 pillars of Islam. Kaya pag hindi inaksyonan ni Abu Bakar nung time na yun, ano mangyari? No, baka hindi maabot ang zakat sa atin kasi no, matagal na panahon na tayo ngayon, baka wala nang zakat niyan kasi hindi naman nagzakat yung mga nauna. Kaya sa time na yun inaksyonan ni Abu Bakar Siddiq, dinigman niya, talagang nagkaroon. Di baling maraming mamatay kasi shahid na mo, wala namang problema. Basta pag dinipensahan mo ang Islam, inshallah, magiging shahid ka. No? Maraming time na namatay ng mga sahaba, nakamemorize ng Quran, pero yun ang naging mabuti naman ang resulta nun. Lahat ng mga tao na ayaw magbigay ng zakat, na nung nagbalik loob, ano yung zakat, no? Na preserve hanggang ngayon is isa pa rin, part pa rin ng haligi ng pananampalataya ng mga bro. So hanggang dito na lamang isang may share ko sa inyo mga bro kasi nandito siya sa Zulamin. Ilang araw wala siya dito, na-miss natin. So yung mga kaalaman na sinishare sa atin, so alhamdulillah nandito siya. Kasi hindi rin natin alam kung kailan naman siya mapupunta siya bukas. May mga activities kasi sila na about sa da'wa sa mga non-Muslim. No? Meron tayong mga brother na nagshahada sa Friday dito sa may UCC company. 14 o 12. So hopefully inshallah makadalo sila. Kaya lang ang schedule kasi ng trabaho nila 2 PM to 10 PM. Imagine mo, so napakahirap, no? So tinawagan naman natin sila kanina yung iba Friday daw, baka Friday daw sila inshallah, hopefully na makapunta dito. So hanggang dito na lang mga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.